kapatid, sa susunod po na buwan, formal nang uupo sa Malacanang si President-elect Rodrigo Duterte. Kasabay nito ang pag-upo rin ng kanyang mga alter ego o yung mga miyembro po ng gabinete. At isa na po rito si incoming DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Ano nga po ba ang mga plano niya sa ahensya? Di po ba mga kapatid? Alamin natin yan mula mismo kay Professor. Good morning and thank you for joining us, ma'am. Magandang umaga and thank you for inviting me. Congratulations and also good luck. Yes, Ganun definitely. Po ang alabas. Pero ma'am, hindi po biro ang ahensyang hahawakan po ninyo, no? Medyo marami din pong kontrobersya dyan. Kayo na ikwento nyo po kanina na hindi nyo po siya kilala ng personal, si President-elect Digong, at kayo po ay inirekomenda po ng mga makakaliwa. Ano po ang maihahain yung bago dito po sa pag-upo nyo bilang bagong sekretary ng DSWD? Bilang secretary ni President-elect Duterte, ang direksyon ay itinakda niya naman na kailangan mas ilapit ang gobyerno sa mamamayan, alisin ang red tape, di ba? At simple dapat ang pamumuhay ng kanyang mga opisyal. So yan ang dadalhin namin. Ang pagtiyak na ang serbisyo ng pamahalaan ay maagap na nabibigay sa mga tao at sa mga komunidad. Ano po ang nakapagpa-oo sa inyo para tanggapin po ang posisyong ito? Ang pagkakataon at ang hamon na makapaglingkod sa ating mga komunidad, no? Lalo na yung mga maralita, ang ating mga katutubo, ang mga special na sectors natin sa lipunan. Ito naman yung mandato ng Department of Social Welfare and Development. So yun ang, hindi naman nag-joke, yun naman ang nakapag-challenge sa akin, na tanggapin ang alok, ang nominasyon at ang offer ngayon ni President-elect Duterte. The chance, ang oportunidad na makapaglingkod nga sa ating mamamayan. Okay, simulan po natin dun sa mga iba't ibang issue na posible pong haharapin nyo po. Ano po ang inyong babaguhin? Dito po na po tayo. Pagdating po doon sa distribution po ng relief goods na naging issue nga po noong Bagyong Yolanda. Ang binanggit ko, yung maagap na pag-distribute para yung nangangailangan ay kagad matugunan, maiwasan ang pagkasira ng mga napaka-precious, no, ng mga relief goods natin. At pangatlo, mas makat talaga ang red tape. Di ba? Palaging sinasabi, paano natin mapabilis nga ang proseso ng pagbigay ng relief na hindi naman kailangan mag-rally pa ang mga tao sa lahat ng pagkakataon para makuha ang dapat sa kanila. So yun ang isa kong nais tingnan, ano, paano pa mapabilis ang serbisyong ito. At sa nakita nyo po ba doon sa nangyaring rally po sa Kidapawan ay nagkaroon po talaga ng pagkukulang po ang DSWD? Pagtingin ko kung may nagrarally ng mga komunidad, may kakulangan ang partikular na, hindi lang naman ang DSWD yun, no? Kasi meron din ang local government units doon na sangkot. So, pagtingin ko, no? Hindi naman gusto ng mga tao yan na magbilad sa init eh. Hindi naman nila enjoy lang sila na parang picnic, lalo na sa kalagayan ng heat wave noon. So talagang may pangangailangan sila. At ang pangailangan na yun ay matter of life and death. Walang bigas, walang makakain. So ito yung gusto natin na maiwasan, na parang, ang sabi nga ni President-elect Duterte, yung dapat sa kanila, sa mamamayan, ibigay natin. Huwag nating pahirapan pa sila. So ang sisiguraduhin nyo po ay may action na bago pa mangyari. May plano tayo. Siyempre, hindi naman lahat na plano ay tutugma sa kung anong mangyari, ano? Pero may plano tayo at kung kailangan ng pagbabago, maagap. Basta ang ating result, ang nagusto, ay maagap na maibigay yung serbisyo. Professor, noon pong nakaraang linggo ay dumalaw po kayo sa mga kapatid nating Lumads. Ano po? Kamusta po yung pag-uusap ninyo at may plano na po ba kayo para po sa kanila at ano po yung mga naging hinaing nila? Ang mga lumad natin, mga bakwit na yan, ano? Dahil yung mga komunidad nila ay militarized. So, ang pagdalaw ko doon sa Davao, hindi naman bago. Kasi last year, pumunta sila dito sa Maynila para ipaabot ng hinaing nila sa publiko at nagkampuhan sila sa UP Diliman at ang aming chancellor mismo, si Dr. Michael Tan, ang isa sa mga host nila. So sa akin naman, follow up ito. Ngayon napapasok na ako sa departamento
ano ang tulong na maaring maibigay. Ang sabi nila, ganun kasimple, gusto lang namin umuwi. Gusto lang namin umuwi at sana pinakamaagang panahon yan at ang mga eskwelahan ng mga anak namin na pinasarhan ay mabuksan dahil gusto naming makapag-aral ang aming mga anak. Marami silang mga schools na lumad schools. So yan po ay maaasahan ng mga kapatid nating lumad. Ayan naman ang sinabi ni President-elect Duterte. Okay. Pagdating naman po sa reaksyon nyo po dito po sa bagansya sa mga youth offender, ano po, pabor po ba kayo na babaan po nga itong edad para po sa criminal liability? Ngayon ko lang narinig ito, ano? So aralin pa natin, ikonsulta ko rin kay President-elect Duterte anong bentahe, disbentahe ng ganitong patakaran. Kasi meron tayo sa usapin ng mga kabataan, ang kanilang limitations at ang responsibility ng mga family. I have to talk to President-elect Duterte more about ano talaga yung intention niya to bakit ilo-lower. No? Pagdating naman po sa conditional cash transfer, paano nyo po ito babaguhin o i-improve or ito po ba ay nakikita nyong kailangan ipagpatuloy or hindi na po? Ayun na nga, ang sinabi ko, i-review, matagal na ito from 2008, tapos sa panahon ni President Aquino, mahigit na almost 300 billion pesos ang nailaan para dyan. So malaking bulto ng pera ng mamamayan, alin dyan yung utang na kailangan babayaran, alin yung hindi. So sa review process tayo niyan, para paano mapaunlad yan. Ang malinaw naman talaga ay hindi ito yung pantawid siya. Pero hindi talaga itong solution sa kahirapan. Ma'am, panghuli na lamang po, naririnig ko po tuwing may issue po tayo ay kukonsulta nyo kay President-elect Duterte. Siguro po'y tama lamang yun dahil kayo nga po ay bahagi ng gabinete. Pero kayo rin po ay maaasahan din po ba namin ang paano po ba hindi laging pag-sang-ayon sa kanyang mga desisyon. Isang example po ay ano po ang inyong reaksyon dito po dahil kayo po ay pumoprotekta sa karapatan po ng mga kababaihan, itong mga pagsipol niya, itong mga joke po niya. Ano po ang stand nyo dito? Ako naman, dahil nga galing ako sa aktivista ako, sabi nga, ang kaliwang nag-nominate sa akin, hindi naman kami sunod-sunuran, di ba? Critical, o kung galing critical ka, tinitingnan mo ang mga bagay-bagay para sa usapin ng sinong makikinabang dito. So, ang usapin ng kababaihan, lifelong ko na yan na advocacy. Yes. Mula estudyante ako, na naging miyembro ako ng organisasyon ng kababaihan, hanggang nito sa UP nang tinuturo ko Women's Studies. So, malinaw ang tindig ko yan. At pagtingin ko, nabasa naman ni President-elect Duterte anong aking CV, so alam niya na yung advokasya ko ganito. Ngayon, sa actual na mga pakiki-relate sa kanya, pakipag-ugnayan, sabi nga at doon din ako mag-agree ako kay Senator Pia Cayetano. No? I support President-elect Duterte, but I think wolf whistling is unacceptable. So yun lang naman ang kuha na yun. So sa particular na incident na ito, general yan, no? So yun, proseso talaga ito, proseso ng pagkilala ni President Duterte sa akin at sa mga miyembro niyang kabinete at proseso rin ng pagkilala ko sa presidenting pinagsisilbihan ko ngayon na ang bottom line pa rin ay may common kami na layunin na pagsilbihan ang ating mamamayan. Kababaihan at kalalakihan. Kababaihan at kalalakihan. Ma'am, marami pong salamat for joining us this morning. Again, congratulations and good luck po. Maraming salamat. Ayan po. Mga kapatid, incoming DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.